Pang-ilang people power na ba to ng mga DDS? 20, 50, 100? At pang-ilang beses na ba silang nabigo? Yung pong naganap na people power kanina ay as usual, nilangaw. Tatlong medyo kabataan ang humiling sa publiko na suportahan ang kanilang isinusulong na people power. Isa na rito si Makata ng Bayan. Sabi niya, people power na daw ngayong October 12. Tinawag pa niya itong ang paniningil ng taong bayan. Handa na ba ang lahat? October 13 na po. Asan yung pinagmamalaki nitong people power daw? Join the people power ngayong October 12. People power revolution on. But as usual, supot na naman po ang kanilang people power. Ito rin tinatawag na Kuya Park. Hindi ba ito si Boy Lighter? Nananawagan naman ng people power sa Raha Sulaiman Park. Pero kung makikita niyo yung mga kumalat na mga videos, wala pa yata silang 1,000 na nagpunta ron. Or wala pang 500. At ito naman, si Kiko Barsaga. Papasukin daw nila ang Forbes Park ngayong alas 10 ng gabi. Pero alas 11 na, wala pa sila. Tapos biglang meron nag-post sa FB na supposedly galing kay Kiko Barsaga at ang sabi niya, due to traffic, the protest has been moved to 11 p.m. #people power, #Marcos resign. Pero habang ginagawa ko po itong video na to, wala pong rally na nagaganap sa Forbes Park. Tapos, meron tayong nabasa. Ayon dito sa Abante TNT, Kiko Barzaga na utakan si John Vic Remulla. Forbes rally, decoy lang. Umani ng atensyon sa social media ang video na in-upload ng isang netizen sa Facebook kung saan makikitang naisahan umano ni Dasmariñas Representative Kiko Barzaga si DILG Secretary John Vic Remulla kaugnay ng anti-Marcos protest ngayong linggo, October 12. Sa video, sinabi ni Coco Locoy na habang si John Vic ay nasa Forbes Park, Makati City, si Barzaga naman ay nasa Raha Sulaiman Park sa Maynila. Makikita sa video ang pakikipagkamay ni Barzaga sa mga tao. Mababasa sa caption ng post, nautakan ni Kiko Barzaga si John Vic Remulla. John Vic nasa Forbes, si Kiko nasa Raha Sulaiman Park. Matatandaan kasi inanunsyo ng batang kongresista ang anti-Marcos protest sa Forbes Park, Buendia Gate ng alas 10 ng gabi nitong linggo. Ang sabihin ninyo na duwag kayong ituloy yung rally ninyo sa Forbes Park dahil hindi nagtagumpay yung mga rally nyo ngayong umaga, hapon at hindi nyo napabagsak si President Bongbong Marcos, hindi nyo na tinuloy yung rally ninyo sa Forbes Park. Dahil kung talagang matapang itong si Barzaga, tutuloy sila dyan. Di ba ang hiling pa niya sa publiko, papasukin daw nila ang Forbes Park. So, puro salita lang itong si Kiko Barzaga. So, paano yan? Lugi na naman yung mga nagpondo sa mga rallying ito ngayong araw. Kilala naman na ninyo siguro kung sino yung mga nagpopondo sa mga rallying ito. Isa na kaya dyan yung nananawagan sa militar na protektahan daw ang taong bayan at hindi si President Bongbong Marcos, yung taong hinihikayat ang mga estudyante na mag-boycott daw. Nationwide yan nationwide boycott para daw mapababa si President Bongbong Marcos. Nagkaroon ba ng nationwide na boycott sa mga eskwelahan? Ang pagkakaalam ko, itong mga estudyante natin, tumatayo sila at ang kanilang pinaglalaban ay ang korupsyon na si President Bongbong Marcos ang nagsiwalat. Kaya lang itong mga DDS, sinakyan nila yung corruption issue na yon at gusto nilang palabasin na si President Bongbong Marcos ang punot dulo, ang head, ang utak ng korupsyon sa Pilipinas. Hindi po pwede mangyari yan. Dahil panahon pa lang ni Rodrigo Duterte, aminado siya na talamak ang korupsyon nung panahon niya. Wala kasing mangyayaring pagbaba ni President Bongbong Marcos dahil yung pong impeachment case na isasampa or naisampa na ba ni Kiko Barzaga ay siguradong sa basura po pupulutin. So ngayon, nagbanta naman siya na susugurin ang Forbes Park. Hindi ba panggugulo na itong ginagawa ng mga taong ito? Hindi po kayo nakakatulong at hindi nyo mauuto ang taong bayan. Yung pong majority ng taong bayan na alam na ang nagsiwalat ng katiwalian sa gobyerno, sa DPWH, ay ang mismong presidente natin. So bakit nila pabababain yung taong nagsiwalat ng korupsyon?
Hindi naman po kasi ganun kabilis. Ang gusto nila in 1 week, 2 weeks, meron kagad masentensyan at makulong. Meron po tayong due process. Hindi naman po pwedeng ito ay EJK style. Na basta ka nalang manghuhuli, basta ka nalang magkukulong na hindi man lang dumadaan sa court proceedings. Ang pinalalabas ng mga DDS, ang tagal na daw. Ang tagal na, wala pang nasesentensyan, wala pang nakukulong. Hindi po ganun kadali yun. Akala nyo ba kung si Sara Duterte ang mauupong presidente, masusolusyonan niya kagad itong korupsyon sa ating bansa? Tandaan nyo, dawit po ang pangalan ng mga Duterte dito sa korupsyon na to. So, yun po mga funders, yun po mga nagpondo ng mga rallying ito. Sa bagay, marami silang pera Pero tandaan ninyo, aabutan kayo ng karma. Hindi po papayag ang majority ng taong bayan na gustong makita itong isiniwalat ni President Bongbong Marcos na magkaroon ng katuparan. So, kahit na ilang rally pa ang gawin ninyo, kahit na matanggal na ang mga tonsil ninyo sa kakasigaw ng Marcos resign, kinabukasan, si President Bongbong Marcos pa rin ang presidente natin. Well, sa bagay, anong oras pa lang? Dito po sa akin, mag-aalas 12 ng hating gabi. Baka naman, nagmerienda lang si Kiko Barsaga, nagpahinga ng konti, nagpawala ng traffic dahil lang sinabi dun sa post na traffic lang daw sila. Kaya ni-reset ng 11 o'clock ang rally. Alas 12 na. Mamaya lang October 13 na. Paggising natin, si President Bongbong Marcos pa rin ang presidente. At sino-sino nga ba sa tingin ninyo ang mga nagpopondo sa gantong mga rally ng mga DDS? Dito sa statement ni Harry Roque, malalaman nyo kagad kung sino. Dahil ayon po dito sa Bombo Radio Philippines, Attorney Harry Roque nanawagan ng people power para mapababa sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nanawagan si dating Presidential Speaker Attorney Harry Roque sa publiko na makiisa sa people power para mapababa sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gaganapin ang umanong people power sa Forbes Park kung saan naninirahan ang ilan sa mga politikong sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon pa kay Roque, tama lamang na dalhin sa bakuran ng mga korap na politiko ang rally upang mas maramdaman nila ang galit ng mga mamamayan sa korupsyon. Binigyan din ni Atty. Roque na ang dapat sisiin umano sa korupsyon ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sapagkat ito ang namumuno sa bansa. Kita nyo na. Dito pa lang sa sinabi ni Roque, sino sa tingin nyo ang mga nagpondo ng mga rallying ito? Humihingi siya ng tulong sa publiko na suportahan yung rally ni Kiko Barsaga sa Forbes Park. So sa tingin niyo, kung wala nagpopondo kay Kiko Barsaga, gagawin niya to? Definitely not. At tulad ng sinabi ko, ang bagsak ng sisi ni Roque ay kanino pa? Di kay President Bongbong Marcos na yan naman ang naratibo at propaganda ng Duterte Camp na mga DDS na lahat ng isyo dapat isisi natin kay President Bongbong Marcos. Kawawa naman kayo mga DDS. Lahat na lang gagawin ninyo para mapabagsak si President Bongbong Marcos. But, sorry na lang kayo, hindi po kayo magtatagumpay. Nakailang people power na kayo. In fact, ito yata ay hanggang November 30. Kung ngayon pa lang walang nangyayari sa people power ninyo. November 30 pa kaya? Kung talagang gusto ninyong labanan ang korupsyon, dapat makiisa kayo kay President Bongbong Marcos dahil siya ang nagsiwalat ng anomalyang ito. Alangan namang si BBM ang nagsiwalat, tapos siya din pala ang utak nito. Mag-isip nga kayo, palibhasa tulad ng sinasabi ng marami, ang mga DDS niya daw, kailangan pang bumili ng utak sa palengke. Meron po tayong update. Anti-Marcos protesters led by Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga gather outside Forbes Park Village in Makati City to call for the resignation of President Ferdinand Marcos Jr. amid corruption controversies under his administration. Pero sa mga comments po ng mga netizens, madami pa ang media, guard at police. Bakit daw sa Forbes Park at hindi sa Malacanang Palace? Sabi naman ng isang netizen, mas madami pa vloggers para may content. Sabi naman ng isang netizen, sedition yan, Kong Kids. Ingat ka. Sa tingin ninyo, sedition niya ba itong ginagawa ni Kong Miao? Sabi naman ng isa,
Galit ang tao sa korupsyon na nangyayari. Pero hindi mabenta yung corrupt din ang ipapalit. Totoo naman yan. Kung mapapatunayan yung corrupt si President Bongbong Marcos at napaalis nyo, sa tingin niyo hindi corrupt si Sara Duterte na gusto ninyong ipalit? Confidential funds nga hindi maipaliwanag Wala namang mangyayari dyan Hindi naman nila mapapabagsak si President Bongbong Marcos. At bukas, paggising ng mga rallyistang ito, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente ng Pilipinas. So again, ang anti-Marcos rally po ngayong araw ay dinaluhan ng libo-libong langaw. Ay oo nga pala, nakita niyo mga ibang post ng mga DDS na akala mo ang daming tao. Ngayon daw yun, October 12. Yun pala, yun ay 2 days ago pa or nung September 21 pa. Nilalagyan nila ng caption na ngayon daw yung date at yung kaganapan nung rally na yun. Kawawa talaga mga DDS. Talaga mga fake news peddlers kayo. So, makukuha ba talaga sa kudeta, sa people power, sa pagpapabagsak kay President Bongbong Marcos ang solusyon sa flood control anomalies? Sa tingin niyo, kung maiuupo niyo si Sara Duterte, wipe out ang problema? O baka naman mapagtatakpan lang yung mga kaalyado na kasangkot dito sa flood control project na to? Meron pa ako napanood na isang banatero. Pinapupunta niya na si Sara Duterte dun sa lugar na yon. Hindi ko lang malaman kung anong lugar yon. Basta pumunta na daw at hihintayin ng taong bayan si Sara Duterte dahil ngayong gabi na daw ay mauupo na si Sara bilang presidente ng Pilipinas. Ay, ako, in your dreams. Basahin ko po ang sinabi ng isang tao ng simbahan. Ito po ay sinabi ni Cardinal Pablo Virgilio David sa kanyang homily nung Birhen ng Fatima Mission Station sa Caloocan City noong October 8. Sabi niya, not through a coup, not through revolutionary government, not through military rule, not through snap elections. Let the rule of law work. What we need is not a new election term, but long prison terms for the plunderers. Tama yan. Manggugulo kayo. Paano pa natin malalaman kung sino ang mga sangkot sa anomalyang to? Unless meron kayong gustong pagtakpan sa mga kaalyado ninyo na kasangkot sa anomalyang ito. Ang totoong kailangan natin na sinabi ni Cardinal Pablo Virgilio David, hindi natin kailangan ang panibagong election term. Ang kailangan natin long prison terms para sa mga plunderers. Kayo po, sumasang-ayon ba kayo kay Cardinal David o sumasang-ayon kayo sa mga katulad ni Congressman Kiko Barsaga, itong si Kuya Park at si Makata ng Bayan? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.